na. So, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. So, nandito naman po tayo at kasama po din natin si Ustaz Muhammad Rodriguez at siya po ay magbibigay sa atin ng kaalaman kung bakit nga po ba ipinadala pa si Muhammad pagkatapos ni Isha. Ani Jesus. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang isang Kristiyano, natuklasan ko bilang kagandahang loob mula sa Allah. Nagmagandang loob ang Allah, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Dahil tayong mga Kristiyano, sinabi mismo ng Allah na merong nagbago at merong nakialam ng tunay na relihiyon na Jesus. At saksi tayong mga Kristiyano na nagkahiwa-hiwalay tayo. Kung gusto ko halimbawang maligtas, hahanapin ko ang tunay na katuruan ni Jesus sa loob ng kakristyanuhan. Kapag pinili ko halimbawa ang Iglesia ni Cristo, ang paniniwala sa Iglesia ni Cristo, si Jesus ay isang propeta lamang. Kung tama ang Iglesia ni Cristo, lahat ng Kristiyano sa impyernong apoy maliban lamang sa Iglesia ni Cristo. Pero kung ang tama ay Seventh-day Adventist, ibig sabihin Sabadista, gayong binayolate na Jesus ang Sabat sa Biblia, kaya tayong mga Kristiyano na nakararami ay hindi tayo nagpa-practice ng Sabat. Dahil ito'y applicable lamang sa kapanahunan ni Moses. At ang lahat ng lumabag sa araw ng Sabat, they were transformed into monkey and swine. Bakit hindi tayo naging mga unggoy at hindi tayo naging mga baboy? Pero kung sakaling Seventh-day Adventist ang tama, lahat ng Kristiyano sa impyernong apoy maliban sa Seventh-day Adventist. Hindi naman papayag ang saksi ni Jehovah. Dahil ang Diyos nila ay si Jehovah. Kung ang tama naman ay saksi ni Jehovah, lahat ng Kristiyano sa impyernong apoy maliban sa Seventh-day Adventist o Jehovah's Witnesses. So hindi naman papayag ang born again. Hindi naman papayag si Kibuloy, si Eli Soriano, si Eddie Villanueva. Lahat na inagaangkin na sila ang tama at ang ibang mali. Na kung kaya nagmagandang loob ang Allah, ibinalik niya ang tunay na turo ni Jesus sa pamagitan ng pagkakapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ansalna alaykal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang Quran, meaning ang aklat, hindi yung Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na nila pagkakasunduan sa isa't isa, kung patungkol sa reliyon at sa mga alituntunin to. Kaya nung nagkahiwa-hiwalay tayong mga Kristiyano, ibinalik ng Allah ang tunay na turo ni Jesus at ito ay nakapaloob sa Quran. Na kung ano yung itinuro niya, ito rin ang itinuro ng lahat ng mga naunang propeta kaysa sa kanya. Kaya kung gusto nating sundin si Jesus sa tamang katuruan na ipinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin siya masusunod kapag hindi natin tinanggap ang Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang dahilan kung bakit ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ibalik tayo sa tunay na turo ni Jesus na siyang tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ano? Marami. Ano ba? At least para. Marami sila. Ang gusto mo pa na. Pero